Magandang gabi po. Ngayon po ay talakayin po natin ang katanungan po ni Jaime Salazar. Ako po ay 48 years old, nagtatrabaho po ako sa Saudi at ako po ay laging nahihilo. Nagpagamot naman ako, binigyan ako ng reseta ng doktor. Ganun pa rin po, ano po ba dapat kong gawin? Naalala ko nung ako po ay high school, naglalaro kami ng basketball, natamaan po ng bola yung tenga ko. Meron po kayang kaugnayan yung pagkatama ng tenga ko doon sa lagi akong nahihilo. Alam niyo po yung pagkahilo ay marami po yung pinagdahilan. Yung kasing hilo, yung nafe-feel mo na parang nanlalabo yung paningin mo, nanghihina ka, para kang mabubuwal, hindi ka steady. Ang pagkahilo, meron kang sense of, yung false sense na ang kapaligiran mo ay umiikot. Ang tawag doon ay vertigo. Ang common reason po kaya nahihilo, lalo na kung yung frequent and constant dizziness, ang treatment po nito depende sa sanhi at saka sa simptoma. Kaya yung magpa-check up pa sa doktor para ma-diagnose ang galing yung pagkahilo mo. Generally po na explain ito ng doktor, siyempre bibigyan kanila ng test, x-ray, MRI, ultrasound, ay titignan nila kung saan blood test, ganon. Lalo na kung meron kang severe cases ng dizziness at may kasamang sakit ng ulo, nagkaka-chest pain ka, nahirapan ka huminga, nakakaramdam ka ng pamamanhid ng mga braso at saka legs mo, iba hindi matay, tapos yung iba naduduling, mabilis at irregular ang heartbeat, nagkakaroon ng confusion at nabubulol sa pagsasalita, nahirapan maglakad, minsan nagsusuka, nagkakaroon po ng seizure, nagkakaroon ng sudden change yung pandinig, nagkakaroon ng pamamanhid yung muka at nanghihina. Yan ang mga usually nararamdaman ng mga nahihilo, pero ang doktor, masusing pinag-aaralan, magbibigay ng iba't ibang test para malaman saan nanggaling yun. Paalala muna po tayo sa vitamin C. Ito ay napakahalaga sa ating immune system. Tumutulong po ito para maprotektahan ng ating katawan sa infection, para makaproduce tayo ng white blood cells. Ito yung the soldiers of the body, na tumutulong po para yung white blood cells na yan, itong pandepensa natin sa mga mikrobyo. Pag may sugat ka, madali kang gumaling. Nagpo-promote kasi ang vitamin C ng formation ng bagong tissue. Tumutulong siya sa production ng collagen. Ito po ay protein na nagtumutulong sa pampatibay ng buto, muscle, ugat natin. Ang vitamin C din po ay tumutulong, ito important mineral ito sa production po ng red blood cells. At ito rin po tumutulong para ang pagkain mo, makuha mo yung iron content nun para wag tayong mamutla. Kasabay po ng pag-take mo ng vitamin C, inom pa rin ng Super B complex. Ito po ay combination ng 8B vitamins, B1, B2, B3, B7, folic acid, vitamin B12. Ito pong Super B complex na to, kasama ng vitamin C, it boosts your energy level at tumutulong din para maiwasan ang pagkahilo. At ang kakulangan po ng Super B complex at vitamin C ay madali kang magkasakit, mahina immune system mo. Para hindi ka madaling mahawa ng sakit or agad kang gumaling sa sakit mo, meron ka ng reserve na vitamin C at Super B complex sa katawan. Isabay mo itong inumin 30 minutes bago kayo mag-almusal once a day. Maraming sanhi, bakit ka nahihilo? Yung isang dahilan nito, yung hypoglycemia. Sabi mo nga, nagtrabaho ka sa Saudi, ikaw ay 48 years old, maring nalilipasan ka ng gutom, bumabagsak yung blood sugar level mo, no? Kaya nga po, pagka mababa ang sugar mo, kasi yung ating utak, ito isang high-powered computer.
nangangailangan ng constant supply ng energy para mag-function yung utak natin at kinukuha ng utak natin yung kanyang energy dun sa sugar, dun sa glucose, sa daluyan ng dugo mo. Pagka yung blood sugar level mo, kasi ito ang reliable power source ng ating brain, no? So pagka yung glucose mo ay hindi available, ay mahihilo ka. Magma-malfunction yan kasi yung glucose dapat magpatuloy na magbigay ng supply sa brain natin. Pagka mababa ang sugar mo dahil hindi ka kumakain ng sapat, wala kang enough fuel, hindi nagpa-function na mabuti, kaya nahihilo ka. Kasi kaya ka nahihilo, very low ang power ng brain natin. Dahil wala kang enough na sugar, kaya nagkakaroon ka ng panghihina, nahihirapan ka mag-concentrate, nagkakaroon ka ng confusion. Ito po yung severity ng simptoma ng mababa ang blood sugar. Pag bumagsak yan, minsan nanginginig pa. Pagka nagkaroon ng severe drop ng sugar, yung iba nagsisisure, nagkokoma. Kaya pagka po mababa ang sugar mo, ang brain mo ay completely mag-shutdown. Kaya nga po, kailangan mag-consume ka kagad ng sugary food tulad ng pineapple juice, o kaya meron kang candy, o kaya kumain ka para may balik yung blood sugar, may improve ang simptoma, para hindi ka mahilo. Kaya tulad ng sabi ko, ang brain natin, depende siya sa glucose. Ito ay katulad ng computer, kailangan niya ng steady power supply. Kaya nga po ang simptoma ng hypoglycemia, mababa ang sugar, nahihilo ka. Kaya kailangan ay agad-agad para ma-restore yung normal brain function mo, ay kailangan ay meron kang yung management sa diet mo, meal planning. Kailangan huwag ka magpapagutom, meron kang regular meal, huwag ka mag-skip ng meal mo. Kailangan meron kang consistent yung eating mo throughout the day para ma-regulate yung blood sugar level mo. Kaya ikaw dyan sa trabaho mo, maaring nakakalimutan mo kumain ng tama. Kailangan meron kang balancing pagkain. Meron kang carbohydrates, protein, fats sa meal mo. At saka kailangan meron kang fiber power. Kasi yung gulay, merong fiber yan, prutas at gulay. Yung fiber niyan, na-slow down yung sugar absorption, napiprevent yung sobrang pagtaas ng sugar mo, at napiprevent din yung pagbaba nun, no? At saka kailangan po ay meron kang, sundin mo yung instruction ng doktor, mag-take ka ng mga medication exactly para ma-ensure mo yung proper blood sugar control mo. Kausapin mo sa exercise plan mo, ito yung magandang complement sa diabetes management. Kasi yung exercise, baka sa sobrang busy ka sa trabaho mo, trabaho, wala ka naman. Iba po kasi yung work sa exercise. Yung exercise kasi, na-improve yung insulin sensitivity mo. Yung ibig sabihin nito, yung bang insulin kasi, pagka tumaas ang sugar mo, ang trabaho ng insulin, ini-escort niya yung sugar para makapasok sa cellula natin. Pero pagka meron kang insulin, hindi sensitive yung insulin mo, kahit na meron kang glucose, hindi niya maihatid yung sugar sa utak mo. Kaya pag nag-exercise ka, magiging normal yon. Yan po ang dapat mong gawin. Ang lecithin, meron tayong food supplement na lecithin, tumutulong ito para ma-improve yung cholesterol level, ma-prevent yung heart disease. At nakakatulong po ito para ma-improve ang ating memory, learning, attention, and concentration. Kaya kung para ma-prevent po yung Alzheimer disease o tsaka yung dementia, pagiging ulyanin, pagka tayo po senior citizen na, mag-take po tayo ng lecithin. Yung calcium magnesium naman, pampatibay ito ng buto sa muscle contraction and relaxation, pamprevent ng cramps. At ang calcium magnesium din, ito'y tumutulong sa production ng serotonin. Ito yung neurotransmitter para ma-relax ang body at mind mo, para madali kang makatulog. Tumutulong din ito sa production ng melatonin, hormone na pampatulog. Yan po, kaya pag kulang ka sa tulog, madali ka ring mahilo. Kaya yung puyat
ay nagiging cause ito ng hilo. Kaya dapat matulog ka na maaga, huwag kang magpupuyat. At least meron kang 7 to 8 hours na tulog para maiwasan mo yung pagkahilo mo. Maaring binigyan ka ng gamot ng doktor mo, yung gamot na binigay sa'yo, mali yung kinakain mo, nagpapagutom ka, hindi ka rin natutulog ng maaga, mahirapan ka talagang gamutin yung pagkahilo mo na yan. Ang isang sanhi din ng pagkahilo, yung Meniere's disease. Ito po yung may connection sa tenga mo. Nasabi mo nga, high school ka, ikaw ay nagkaroon ng yung na-aksidente ba yung tenga mo, gano'n, no? Kasi yung yung hearing loss, para ka nabibingi, lalo na po ito yung problema ng mga senior citizen. Pagka po yung tenga natin, ito kasi Meniere's disease, ito po yon. Sa loob po ng tenga natin, merong level of fluid. Merong level of fluid doon sa inner ear natin, may tubig doon. Dapat merong perfect amount of water doon sa loob ng tenga natin. Ngayon, pagka meron kang Meniere's disease, nagmamalfunction yung water level sa tenga. Pag too much, nag-build up dun sa inner ear mo, o nagkaroon ka ng excess fluid doon sa tenga mo, nagkakaroon ka ng feeling na umiikot ang tingin mo, umuugong pa yung tenga mo at nabibingi ka pa. Kaya pagka mayroong fluid imbalance sa loob ng tenga mo, ito po ay magkakaroon ka ng pagkahilo. Kaya ito pong Meniere's disease, nagkakaroon ka ng imbalance, disorientation doon sa tenga mo. Kaya yung fluid, ito'y napakahalaga sa tenga mo. Yung sense of balance at hearing natin doon sa ating ability ng pandinig ay depende po doon sa yung fluid doon sa loob ng ating tenga. Kaya ito ay check upin ng doktor, paano ito mabalanse, no? Kaya dapat ang diet mo, i-reduce mo yung salt kasi yung kasing maaalat na pagkain, nagkakaroon ka ng para ma-regulate yung fluid balance sa tenga mo, kailangan huwag kang mahilig sa maalat, no? Limitahin mo din yung pag-inom ng kape, at saka yung pag-inom ng alak. Kasi yung kasing coffee and alcohol, nakaka-dehydrate. Lalong lumalala yung pagkahilo mo at saka pag-ugong ng tenga mo. Di ba? Yung mga umiinom ng alak, nahihilo sila. Apektado yung tenga nila doon. Kaya dapat kung kung may stress ka, meron kang yung pagkabalisa, no? Dapat matuto ka ng relaxation technique para ma-manage mo yung stress mo. Alam mo kung naninigarilyo ka, alisin mo yon. Kailangan nito, huwag ka nang uminom. Pag maganda po, tubig na lang iinumin mo throughout the day. Lalo na kung uhaw ka, minom ka ng tubig. Para sa ganon, ay huwag kang ma-dehydrate, no? Paalala po sa ating, pero syempre, i-discuss mo yung medication mo doon sa doktor mo. Sabi mo na, Dok, ba't yung gamot na binigay mo sa akin, nahihilo pa rin ako? I-discuss mo yun sa doktor mo para palitan nila. Paalala po sa crystal oil. Ako po, nararanasan ko pag nahilo ko. Di ba ito yung nguso natin, ito yung ilong natin. Pagitan ng ilalim ng ilong mo at saka ng nguso mo, yung gitna dito, sa ilalim yan, pipindutin mo ng madiin. Ito'y nakakalis ng hilo. Gamitan mo yung crystal oil natin, ito'y galing sa mga plant extract. Amuyin mo siya, i-massage mo yung sentido mo, i-massage mo yung batok mo, massage mo yung dibdib mo, nakakalis ito ng hilo, sakit ng ulo. Kung meron kang arthritis, meron kang muscular pain, masakit ang tuhod mo, masakit ang balikat mo, masakit ang binti mo, anumang may inflammation or pain sa katawan, haplasan mo lang ng crystal oil. At gaganda pa yung tulog mo kasi pag naamoy mo yon yung scent ng crystal oil natin, nare-relieve yung headache mo, naalis yung hilo mo, pati yung bara ng ilong mo. Naalis yung congestion, nag-improve yung respiratory health mo. Natural remedy po ito sa paninikip ng dibdib. Ganon din sa tiyan mo, pag kinakabag ka, bloated ka, may stomach cramps ka, ma-relieve yung pagsusuka mo at pagduduwal mo
pag pinahiram mo ng crystal oil. Kaya pag sumakit ang tiyan mo, sakit ang dibdib mo. Kaya ako, pag ako yung nasa labas, meron ako maliit na bote. Nakalagay yun sa bag ko. Pag kami nahilo, katulad po nun, sa LRT, no, meron akong nakitang nahilo. Pinaamoy ko yung crystal oil, ay nawala po yung hilo. Tapos meron namang sinisikmura, pinahiran ko yung sikmura niya ng crystal oil, na-relieve po siya. Lalo, pagkatapos mong kumain, sumakit ang tiyan mo, bloated ang tiyan mo, matutulog ka, sakit ang tiyan mo, pahiran mo yan, marirelieve yan. Hindi ka rin kakagatin ng lamok, kasi ayaw ng lamok yung scent yan eh. Tanggal din yung kate, pag kinanggat ka ng lamok, available yan sa patnubay. Yung activated charcoal naman natin, ito yung meron siya antibacterial properties at pumapatay ito ng mga bakterya sa bituka, nakakalis ng pamamaga ng bituka at tumutulong po ito para ma-prevent yung food poisoning, ma-prevent yung hangover sa pagkalasing and drug overdose. At nakakatulong ito sa mga nagtatae, kinakabag at utot ng utot kasi nag-absorb ang charcoal ng gas at toxin sa bituka. Tumutulong din ito para ma-reduce yung bad breath, nag-absorb ito ng bacteria at toxin sa bibig mo at bituka. Available to sa patnubay. Pwede po kayong mag-order, pwede po natin pa-deliver sa rider, i-charge sa inyo ang shipping fee, cash and delivery, no? Meron pong isang uri din ng reason ng pagkahilo, yung tulad na sabi ko, yung hypoglycemia, biglang bumababa yung sugar. Ang isang dahilan naman, yung Meniere's disease, imbalance yung tubig sa inner ear natin. Ang pangatlo naman, yung benign paroxysmal positional vertigo. Ito po yung simptoma na meron kang repeated, yung brief period ng vertigo with movement, para kang umiikot, no? Kaya ngayon po, dapat mong bakit po dahilan? Bakit ganon? Bakit ka nagkakaroon ng hilo na ganon? Sometimes, meron po kasi sa loob ng tenga natin, merong ear stone. Para silang matigas na shell. Ito yung maliliit na structure doon sa loob ng tenga mo. Otoliths or otolites ang tawag dito. Ito ang mga nagme-maintain ng balance doon sa tenga natin. Pagka yung ginagalaw mo yung ulo mo, yung fluid doon sa otolites organ ay para silang, di ba pagka nagtapong ka ng tubig nagbato sa tubig, ito'y tumatalangsik, di ba? Dahil doon sa puwersa. Ito po yung tenga nga natin, meron siyang otolith or otolite. Ito po'y para silang shell na pagka gunagalaw mo yung ulo mo, gano'n, tumatalangsik yun. Kaya sila ang tumutulong sa pag-detect ng waves, sound waves, at kino-convert ito sa electrical signal. Tapos yung brain natin, ini-interpret yung signal na yan. Tapos yung head position natin at movement relative sa gravity, ina-allow i-maintain yung balance na yan. Kaya yung sudden movement ay minsan bigla na lang pong nagkakaroon ng dun sa fluid, dun sa kanal, nagkakaroon po ng inaccurate signal sa brain mo. Kaya pagka po meron kang problema, episode ng pagkahilo, maring may problema dun sa maliliit na parang earstone ng tawag doon, ay may problema doon. Kaya dapat mong gawin? Di ba sabi mo nga, natamaan yung tenga mo nung nagbabasketball ka, isa pong causes din po yun. Kaya kapag nagkaroon ka ng head injury, maaring yung mga doon sa inner ear mo, yung maliliit na bato na yun, yung otoliths or otolites, ay dislodge na out of position sila. Kaya minsan sa mga activities, para maiwasan yung head impact, gumamit ng helmet, no? Tapos, i-maintain mo yung good posture mo kasi yung poor posture, nagkakaroon ng pangangala yung leeg, nagko-contribute yan sa pagkahilo. Kaya dapat mag-practice ka ng good posture habang nakaupo, nakatayo, at nakahiga.
merong mga condition like migraine or inner ear infection, nag-increase yung panganib sa sa BP dito sa ganitong uri ng pagkahilo. Kaya dapat magpa-check up ka para ma-manage ng doktor at mabigyan ka ng program. Umiinom ka ng sapat na tubig throughout the day kasi nga po, wag limitahin mo yung alak at saka kape mo. Kasi ang sobrang pag-inom ng alak at pag-inom ng kape, nakaka-dehydrate. Nagiging worse ang iyong pagkahilo. Kung ikay matutulog, wag kang nakadapa. Sleep on your back. No? O kaya sleeping on your side, especially do sa affected side ng tenga mo. Yung pong yung uri ng pagkahilo, no, yung rapid head movement, nakaka-trigger po ng vertigo. Kaya igalaw mo yung ulo mo, dahan-dahan lang. Kung nakaupo ka, huwag kang biglang tatayo. Kung tatayo ka, lalo pag nakaupo ka sa inodoro, bigla kang tumayo. Pwedeng ito, maraming aksidente sa loob ng CR na bumabagsak, nahihilo sila. Kaya pag tayo po nasa bed, magigising ka na, huwag ka agad nakahiga, huwag ka biglang tatayo. Umupo ka muna sa side ng bed mo, tapos huminga ka ng malalim, tapos dahan-dahan kang tumayo at lumakad papunta sa CR. Kaya po, meron pong mga certain exercise, mga physical therapy or doctor, para ma-reposition yung mga otoliths or otolites na yan, ma-reduce yung frequency, intensity ng future episode ng pagkahilo mo. Kasi po yung pagkahilo, nakakatakot yan baka bigla ka kasing bumagsak. Kaya ang payo po, stay hydrated, inom ka ng 7 to 8 glasses of water a day, kasi ang pag-inom ng tubig, kahit na hindi ka nahihilo, dapat nakakatulog ka mabuti, matutong kang i-manage yung stress mo, huwag kang magpapagutom, balanced diet, nakaka-prevent ng pagkahilo yan. Iwasan yung sudden movement, especially yung pagtayo. O mula sa seated position, bigla kang tatayo, ingat ka, dahan-dahan lang, i-allow mo yung body mo na maka-adjust, no? Pagka meron kang nahihilo ka, minsan yung mga bright light or hot environment, mainit yung kapaligiran mo, nagkukos din po ito ng pagkahilo. I-minimize mo yung exposure sa sobrang init, lalo na po pagka summer at saka sobrang init ng araw, maliwanag ang mga ilaw, nagkukos po ito ng headache at pagkahilo. Merong mga medication nagkukos ng pagkahilo, may side effect. Kaya pagka ikaw ay binigyan ng gamot ng doktor tapos nahilo ka, i-report mo kagad. Kaya ang dapat mong gawin pagka nahilo ka, sit down o kaya umiga ka para mag-increase yung blood flow sa brain mo at para maging stable ang iyong pakiramdam. Tsaka inom ka ng tubig kasi ang common cause ng pagkahilo ay kulang ka sa tubig, no? Iwasan mo yung sudden movement, huwag ka agad-agad tatayo mula sa pagkakaupo o kaya nakahiga ka, bigla kang tatayo, nagiging worse ang pagkahilo mo. Kaya kailangan gumalaw ka lang dahan-dahan. Iwasan ng alcohol, caffeine, and tobacco. Itong mga substance na to, lalong nakakapagpalala sa pagkahilo mo. Ang ginger tea, sa labat, natural remedy yan, para masettle yung stomach, ma-reduce yung nausea, na may yung kasamang pagkahilo. Kaya minom ka ng salabat, ito po'y magandang supplement, home remedy, sa mga mahihiluin, no? Kung meron ka mga chest pain, meron kang trouble breathing, sudden headache, importante magpa-check up ka right away para ma-determine yung reason bakit ka nahihilo. Meron tayong supplement na omega-3 fatty acid, nakakababa ito ng BP, nakakababa ng bad cholesterol, triglycerides, naiwasan po yung panganib sa heart attack, stroke, and arrhythmia. Nare-reduce din yung inflammation. Merong anti-inflammatory properties yung pong omega-3 fatty acid. Nakaka-reduce ito ng bara ng ugat. Naiwasan yung paglapot ng dugo. Kaya tumutulong po ito para ma-prevent yung heart attack at saka stroke, no?
At ito po ay available sa Patnubay kung nais nyo pong magpa-deliver nito, itong mga food supplement, mga product natin, ay pwede nyo pong ipaalam sa akin yung inyong pangalan, yung address ninyo, cellphone number ninyo. Kung gusto yung pa-deliver nito. Ang rider pupunta sa inyo at i-charge po sa inyo ang shipping fee, cash on delivery, itong mga order nyo na ito. Ngayon po idadako tayo sa food for thoughts bilang pagwawakas. Ephesians chapter 5 verses 1 to 2. Be imitators of God because you are God's beloved children. Live a life characterized by love, reflecting how Christ loved us. Ang ultimate expression of love, ito po yung pinagkaloob si Jesus. He died on the cross. Kaya living a life, ang sabi, we should reflect God's character. We are called follow God's example. Particularly kung paano siya nagmahal. Yung Christ sacrificial love, ito yung lalim ng pag-ibig ng Diyos sa humanity. Kaya po, inuulit ko sa Tagalog, dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.